Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. At dumating nga uli ang araw na muling maglilinis si Pam sa bahay ni Mark. Excited na naman as usual si Mark. Alam niyang wala siyang aasaan sa parte maglilinis si Pam dahil malamang ay hindi na naman nakakabogli ang isusuot nito. Ngunit ang inaasahan niya ay sumama uli si Pam sa kanya pagkatapos maglinis para ma-date niya uli ito. Dito siya babawi at nag-iisip na siya ng paraan para makachansing uli ng todo sa may bahay. Hindi na bumaba mula sa sasakyan si Tony dahil nagmamadali ito at may pupuntahan noong mga araw na yun. Kaya si Pam na lang ang mag-isang kumatok sa pinto ni Mark. Binuksan ni Mark ang pinto at tumambad na naman sa kanya ang pantasya niya. Binati siya ni Pam nang nakangiti at ito ay todong ngiti na walang pagkailang kay Mark. Kaya talagang mas umigting pa ang ganda ng mukha ni Pam dahil sa klase niya, sa klaseng ngiti na yun. Ayun, at dagdag pa ang simple pero hapit na suot ni Pam na jeans at t-shirt. At kumewot-kerop na naman ang umbok na yon sa parting bahagi ni Mark. Kahit umagang-umaga pa, nagpaalam si Pam na magbibihis muna siya sa CR. Habang naglalakad siyang papalayo ay tinititigan ni Mark mula sa likod ang pag-indak ng kanyang balakang. Well, nakakagigil talaga ang naisip ni Mark at nang hinayang siya dahil malamang ang isusuot na naman ni Pam na panglinis ay hindi sexy. Malamang makapal na t-shirt at walang hugis na long short jeans na naman katulad ng huling paglinis niya. Pumunta na muna ito sa kusina upang magpakulo ng tubig at uminom ng kape. Habang nagpe-prepare ng kape ay hindi na malaya ni Mark na tapos na pala magbihis si Pam at walang ingay na nakalapit sa likod niya. Mark, ang banayad na sabi ni Pam mula sa kanyang likod na may tunong parang may gusto itong ipahingi ng permission kay Mark. Medyo nagulat si Mark at mas lalo itong nagulat nang lingunin niya si Pam. Napakalapit talaga ng gusto sa kanya ni Pam, kaya't amoy na amoy ang malumanay na pabango nito. At sa sobrang lapit nga ni Pam ay natikit at nadiin pa ang kanang braso niya sa kaliwang buntok nito. Sa kanyang paglingon, nagulat at parang nakurente din si Pam dahil doon at napaorong ito ng konti dahil sa nangyari. Ngunit pagkatapos magulat ay dumedma lang ito. Mark, okay lang ba na ganito ang suot ko? Medyo nahihirapan kasi akong maglinis doon sa suot kong last time. Ang pagpapatuloy ni Pam, nabanayad at malambing ang tono na parang nagpapaalam. Tiningnan ni Mark ang suot ni Pam at talaga namang bumilis ng gusto ang tibok ng puso nito at lalong nag-iba ang umbok sa kanyang harapan habang siya ay nagpapakulo ng tubig. Ito'y dahil nakakagigil ang suot ni Pam. Nakasuot siya ng maiksing floral short at sando na hapit. At dahil sa kasuotang ito ay litaw na litaw ang mahahaba at makikinis na legs ni Pam. Ang kanyang mga maputing braso at itaas na bahagi ng kanyang dibdib. Pati ang mga kilikili ni Pam ay napakaputi dahil sa hapit na hapit niyang sando at floral short ay aninag na aninag rin ang perfect niyang alindog. Hindi naman gaano manipis ang sando niya. Tama lang para bahagi ang maaninag ni Mark ang suot na panloob nito na kulay itim. Ganin din ang short niya at mas mahirap maaninag ang suot na panloob pambaba ni Pam kaysa sa panloob pantaas nito. Gayon pa man, suma total, sobrang sensualidad
ang namumutawi kay Pam dahil sa suot niya ng mga sandaling yon. Grabe. Siyempre, pwedeng-pwede ang naisip na gustong isagot ni Mark. Ngunit, nakapagpigil naman ito at sinagot si Pam ng, sige, ako nga ang nahirapan sa iyo last time. Parang hirap na hirap kang makikilos doon sa suot mo. At saka grabe, ang sexy mo dyan, Pam. Hindi mapigilan ni Mark na idagdag ang huli niyang pangungusap na iyon at bahagyang nangamba kung ano ang reaksyon ni Pam. Tumitig si Pam sa mata niya at tila dinadigest ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay ngumiti ito, medyo siksing ngiti at kinagat ng konti ang labi at sinabing thank you. At pagkatapos ay niyakap si Mark. Hindi sinayang ni Mark ang pagkakataong iyon at niyakap din niya si Pam. Pinuntirya ng kamay nito ang naka-expose na balat ni Pam sa likod at damang-dama niya ang kinis nun. Hindi pa nagkasya at hinimas pa ito ng konti. Grabe, sobrang kakaiba na ang umbok sa kanyang katawan. Buti na lang at medyo nakaanggal ang pagyakap na iyon ni Pam. Kaya hindi talaga nakadikit ang katawan niya at hindi nito nadama ang bagay na yon. Nang humiwalay na sa pagkakayakap si Pam, ay tumitig uli si Pam sa mga mata ni Mark. Hindi niya ganap na masabi kung ano ang ibig sabihin ng titig na yon ni Pam. Dahil kahit na medyo intense ang titig, ay hindi naman talaga malagkit na titig iyon. Ganun pa man, nakalakas iyon ang confidence ni Mark. Kaya bigla nitong nilapit ang mukha niya kay Pam at hinalikan nito sa lips. Ismak nga lang at inabot ng labi niya ang labi ni Pam na tila ibinangka ng bahagya ni Pam habang papalapit ang kanyang mukha. Damang-dama niya ang lambot ng lips ni Pam at ang masarap ay nandama rin niya. Sumara ang labi ni Pam nung nasa pagitan na ng mga ito ang kanyang labi. Kaya nadama niyang napisil ng ibang labi niya ang mga labi ni Pam. Heaven ang nadama ni Mark ng sandaling iyon. Ngunit sandali lang pala dahil pagkatapos nun ay mabilis na inuurong agad ni Pam ang kanyang mukha. Tapos ay tiniligan ulit si Mark sa mata. Aatake na naman sana si Mark, ngunit pinalo siya ng mahina ni Pam sa dibdib. Palo na parang sinasabing pilyo siya. Ang samit ni Pam habang pinapalo si Mark. Makalinis na nga at tumalikod na ito upang maglinis. Natauhan si Mark sa kanyang ginawa. Buti na lang at hindi nagalit si Pam sa mapangahas niyang ginawang iyon. Sadya lang siguro talagang naging komportable sa kanya si Pam. Kaya ganun ang suot nito at niyakap pa siya. Ngunit hindi nangangahulugan na gusto na niyang makipaghalikan ng todo sa kanya. Sinimulan na uli ni Pam ang paglilinis habang si Mark naman ay pumasok na sa kwarto at pumisto sa kanyang computer table at nag-computer na at sinimulang pasimpleng panoorin si Pam sa paglilinis. Pinunasan ni Pam ang basahan ang kanyang sahig at pumosisyon na ito parang nakatuwad. Kapag nakaharap sa kwarto niya si Pam sa ganitong posisyon ay hindi niya mabusuan ang mga kabundukan nito dahil medyo hapit nga ang suot na sando ni Pam, kung kaya't hindi talaga bumubo pa ang bahagi nito na nasa dibdib. Grabe naman, bitin. Ngunit okay lang dahil pag tumalikod naman si Pam ay klarong-klaro niya ang mga mapuputing legs ni Pam at ang nakakabogli na malapusong hugis ang kanyang likuran. Parang gumigiling-giling pa ang puwet ni Pam habang pinupunasan ng kamay niya ang sahig. Kapag naka-side view naman siya ay sadyang na-appreciate din niya ng maayos ni Mark ang figura nito. Nakadipa si Pam at nakapatong ang mga palad niya sa sahig.
na ang kanang kamay ay nakahawak sa basahan habang pinupunas ito sa sahig. Ang mga tuhod naman ito ay nasa sahig din at nakapukaka ang mga paa. Patuwa rin talaga ang naisip ni Mark. Nagigil at talagang gustong suwarin si Pam sa mga ayos na yun. Pwesa ang ibinaba ang short nito hanggang tuhod. At saka gagawin ang isang bagay na yun sa ganong posisyon. Ngunit ito'y nasa isip niya lamang. Saka ang iniisip niya rin ay si Tony na kaibigan niya. At saka baka biglang pumalag si Pam. At worst case scenario ay makasuhan pa siya ng rape. Kaya tinitigan na lang nito ng husto si Pam na para bang minimemorya ng husto ang figura nito. Pagkatapos ay sinara ang pinto at may ginawang milagro. Pagkatapos ng pagputok ng bulkan habang nagbibilagro si Mark ay bahagya siyang nakatulog. Malapit ng alas 12 nang siya ay magising at lumabas ito para bumili uli ng ulam habang naglilinis sa banyo si Pam. Pagkabalik niya ay siya namang lumabas si Pam sa banyo. Lumakad ito at huminto sa harapan niya at sadyang natunganga si Mark sa nakita dahil sa pinaghalong pawis at tubig mula sa paglilinis sa banyo ay basang-basa ang floral short at sando ni Pam. Kaya sobrang wet na look ang dating nito at klarong-klaro ang makinis at sexing katawan nito sa ilalim ng kanyang sando. Kitang-kita ni Mark ang itim na panloob ni Pam sa basahan niyang shorts. Ngunit ang hindi niya makita ay ang black, ang itim nitong panloob pantaas at kailangan niyang humarap ng 2 beses kung totoo ba itong nakikita niya. Hindi niya makita ang itim na panloob pantaas ni Pam dahil tinubad ito ni Pam at nakikita niya ngayon na bumabakat ay ang mismong mga kabundukan at ang nagkukulay pink na nasa dulo ng mga yon. Ang nangyari pala ay hinubad ni Pam ang kanyang panloob pantaas dahil hindi siya nakapagdala ng extra panloob at alam niyang mababasa ito kapag naglinis siya ng banyo. Pinag-isipan niyang isuot dito kapag kakain na sila. Ngunit iniisip niyang baka hindi naman siguro masyadong mapapansin iyon ni Mark. Ngunit bukod sa mapapansin ito ni Mark, ito nakatulala pa ngayon ito at nakatitig lang sa mga bumabakat na kabundukan ni Pam at hindi nagsasalita. Dumedma lang si Pam. Sa halip na gawing awkward lalo ang sitwasyon, nagpasimple lang ito na natili lang nakatayo sa harap ni Mark. Tumingin sa bandang ibaba at sinuklay-suklay ang kanyang buhok na parang hindi siya tinitigan ni Mark. Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan ay nagsalita si Pam. O ano? Kakain ba tayo? Ngunit parang walang narinig si Mark at tuloy lang titig nito sa kanyang katawan. Dahil dito ay hinayaan lang uli ni Pam si Mark at patuloy lang sa pagsuklay ng buhok habang nakatikim sa ibaba. Mga ilang segundo pa uling katahimikan at unti-unti nang nahimasmasan si Mark at na-realize ang ginawa niyang pagtitig. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita ni Pam na ganoon nga kaya tinignan niya uli ang sa mata si Mark at inulit ang kanyang tanong. O ano? Kakain na tayo? Ang tanong ni Pam. Ay oo, nakabili na ako ng ulam. Ang sagot ni Mark na medyo tuliro pa rin.
Kumain na nga si Pam at si Mark. Bogli na bogli si Mark habang kumakain dahil ang kanyang pinapantasyang babae na asawa ng kanyang kaibigan ay kasama niya ngayon sa pagkainan na naka white look at klaro ang nakikita niyang kabundukan sa basang sando. Ganun pa man, hindi niya sinusubukan gumawa ng mapangahas na hakbang at bagkos ay pinagigihan niya lang ang pag-alip kay Pam sa pamamagitan ng papatawa dito. Aliw na aliw naman si Pam sa mga hirit niya at tawang-tawa ito kahit na ano yatang gawin ni Pam, kahit na habang humahalak ito ay sadyang nakakabugli ang sitwasyon kay Mark, lalo na at nakawetlo nga ito at kitang kita niya ang kulay pink na yon na nasa dulo ng kabundukan. Mukhang pogi points nga kay Mark na naaliw niya si Pam dahil kahit na obvious pa rin itong nakatitig sa mga kabundukan ni Pam ay parang sadyang hinahayaan lang siya ni Pam. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.